sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa gitna ng tensyon, hawak ng spiritual energy system ang isang makapal na notebook, halos nanginginig sa nerbiyos, pawisan, nagbulalas ito. Ito ang pinakamalaking krisis sa buong career ko. Walang pag-aalinlangan, dinampot nito ang isang bungkus ng mga armas at buong kumpiyansa ang sinabing, kung hindi mo gusto ang mga bihira at mahalagang kayamanan, may taglay din akong mga makalangit na antas ng walang hanggang sandata, mga dakilang yaman ng daw, at iba pang pambihirang kagamitan, basta handa kang makipaglaban ng kaunti, maaari mong angkinin ang lahat ng ito. Samantala, isang tauhan ang lumapit kay Luo Chenfan upang magulat, Young Master, nagpadala ng regalo ang Kenglan Sword Sect bilang paghingi ng paumanhin. Bahagyang tumingin si Luo Chenfan, ano yun? Sa harap niya, nagsisiksikan ang malalaking kahon ng mga armas. Nagpatuloy ang tauhan, karamihan ay mga pangkaraniwang makalangit na antas ng walang hanggang sandata, ngunit ang tunay na hiya sa koleksyon ay ang Kenglan Dividing Water Sword, isang maalamat na espada na ipinasa mula sa Kenglan Sword Sect. Maingat na inilantad ng kawal ang Kenglan Dividing Water Sword, ang matalim nitong talam kumikislap sa liwanag, nakaluhod siya sa lupa, ang kanyang ulo bahagyang nakayuko, habang may paggalang niyang iniaalay ang espada. Pakisilip, batang Panginoon, aniya, ang kanyang tinig puno ng paggalang. Mataimtim na tinignan ni Luo Chenfan ang espada, ang kanyang kamay dumapo sa kanyang baba habang sinusuri ang likhang sining sa harapan niya. Kasunod noon, ibinaling niya ang tingin kay Yuyan at may banayad ng ngiti niyang sinabi, naaalala ko, mahusay ka sa espadahan, kaya ibibigay ko ito sa iyo. Sa sandaling marinig yun, nagningning ang mukha ni Yuyan sa tuwa, ang kanyang mga mata nagliliwanag sa matinding kasiyahan. Talaga? Salamat, batang Panginoon. Samantala, sa isang sulok, halos mag-init sa galit ang Spirit System Girl, ninangat-ngat ang labi habang iwinawasiwas ang isang pangkaraniwang Celestial Great Sword, nanginginig ito sa frustration. Kinabukasan, hindi pa rin ito sumusuko, hawak ang isang pile ng skill box, muling nag-alok, mayroon akong top-grade cultivation techniques na tutulong sa iyo para maging immortal being ng mabilis. Hindi man lang nilinggan ni Luo Chenfan ang espiritong sistema na dalaga, sa halip, taas nung nagsalita kay Yuyan habang nakataas ang kamay. Ano, wala ka pang naperpektong mahusay na teknik sa paglinang, sa Sutre Depository ng pamilya Luo, may 3,000 makalangit na teknik, pumili ka ng ilan na gusto mo, mayroon akong pinakamataas na antas ng teknik sa paglinang, isang natatanging daan tungo sa pagiging immortal. Pagkatapos, nag-cruise ng mga braso si Luo Chenfan sa system, ngayon, subordinate na kita, huwag mo akong ipahiya. Halos maiyak si Yuyan sa tuwa, salamat, Luo Young Master. Napahiyaw sa inis ang System Spirit Girl, pinunit ang cultivation skill book sa mga kamay nito, napakahirap mong turuan ng host na ta. Sa gitna ng isang hardin na nilulukuban ng kagandahan ng mga lotus flowers, nakahilata si Luo Chenfan, waring walang pakialam sa gulong ng mundo, pinapanood niya ang mga dahon na dahan-daang sumasayaw sa hangin, ang tubig na bahagyang gumagalaw sa pinong pag-agos, tahimik, payapa, tila isang immortal na walang iniintinding kaguluhan. Ngunit sa isang iglap, biglang kumislap ang system panel, mula sa malamlam na kulay nito, unti-unting naging pulang-pula, parang nagbabanta ng hindi inaasahang peligro. System malfunctioning, undergoing inspection, nang makita ito, isang pilyong ngiti ang gumuhit sa labi ni Luo Chenfan, hehe, nasisiraan na ba siya? Kung pwede lang akong makalaya ng ganito. Sa di kalayuan, sumigaw si Luo Wan, huwag kang magpapadala, may kumakagat sa pamingwit mo. Mabilis na hinayla ni Luo Chenfan ang pamingwit, at isang malaking pulang-tailed carp ang tumilapon mula sa tubig. Ngumiti si Luo Dinghao, swerte mo, red-tailed fish yan, kapag kinain mo, katumbas yan ng 1 taon ng martial arts training. Pero tulad ng dati, wala siyang interes, walang pag-aalinlangan, binitawan ni Luo Chenfan ang isda pabalik sa pond. Alam mo namang hindi ko trip ang ganyan, fourth uncle. Napailing si Luwa, malapit nang mag-breakthrough ang tatay mo. Hindi ka ba natatakot na pag-alitan ka kapag nakita niyang wala kang progress? Pumikit si Luo Chenfan, tila ninanamnam ang kanyang damdamin, sa tinig na mahina ngunit puno ng pagpapasadyang katapatan, sinabi niya, ayos lang, kung pag-alitan man niya ako, magrereklamo na lang ako kay mama. Napahalakhak ng malakas si Luo Wan, hindi mapigilan ang tuwa sa kanyang narinig. Sa pagitan ng kanyang halakhak, sabi niya, ang kakayahang magreklamo ng ganito katiyakan, aba, isa rin yang talento mo. Samantala, isang alagad ang biglang sumulpot sa likuran ni Luo Wan,
tanda ng isang papel na naglalaman ng isang mahalagang ulat, walang pag-aalinlangan, agad niya itong kinuha at mabilisang sinuri ang nakasulat, ang kanyang mga mata ay gumalaw ng mabilis habang binabasa ang bawat linya. Nang makita ang kakaibang reaksyon ng fourth uncle, agad na nagtaas ng kilay si Luo Chenfan, puno ng pagtataka. Bahagyang lumapit siya at may pag-aalalang nagtanong, "Anong nangyari, fourth uncle, may problema ba?" Walang pag-aalinlangan, mabilis na tumugon si Luo Wan habang nakapako ang kanyang paningin sa nakasulat sa papel. Bahagyang ngumiti, ngunit may bahid ng panunuya sa kanyang tinig. "Wala lang ito, may ilang tao lang na hindi mapakali sa nalalapit na tagumpay ng iyong ama, mga piasong nag-aakalang makakalundag sa mas mataas na entablado." Makaraan ng ilang sandali, sa isang tahimik na hapon, nakahiga si Luo Chenfan sa tabi ng lotus pond, nakasandal sa kanyang simpleng sofa bed na yari sa kahoy. Bawat pahina ng librong hawak niya ay tila bumibigat sa kanyang kamay. Habang hinayaan niyang lumabas ang isang malalim na buntong hininga, tumaas na naman ang antas ng aming pamilya. Kapag nagtagumpay si Papa sa kanyang breakthrough, magiging isang tunay na immortal na siya. Itinaas niya ang paningin sa kalangitan, saka ipinikit ang kanyang mga mata. Tila iniisip ang mas malawak pang kahulugan ng lahat ng ito, ang mundo, parang isang paaralan ng buhay, may ranggo, may level, may pagsubok na kailangang lampasan. Ang Breaking Ordinary Nine Realms, Foundation Establishment, Concentration, Illumination, Soul Connection, Life Palace, Nirvana, Young God, Saint, at Saint King ay katulad ng pagpasok sa elementarya, kung saan hinuulma ang pundasyon ng kaalaman at kakayahan. Ang High Crowd's Three Realms, Quasi-Emperor, Emperor Realm, Emperor Venerable, ay maihahalin tulad sa high school, kung saan lumalawak ang perspektibo at mas matindi ang kompetisyon. At ang Great Mysterious Four Realms, False Immortal, True Immortal, Heavenly Immortal, at Immortal, ay katulad ng pagtatapos sa universidad, kung saan ang isang tao ay tunay ng bihasa sa kanyang larangan at handa ng umakbang sa mas mataas pang antas ng pag-iral. Sa ganitong pagninilay, dahan-daang damilat si Luo Chenfan, may bahagyang ngiti sa labi, ngunit sa kaibuturan ng kanyang isipan, isang mabigat na katanungan ang bumabalot sa kanyang diwa. Hindi ito ang parehong sistema ng ranggo sa aking nakaraang buhay, nakapanghihilakbot ang walang katapusang kompetisyon. Isang patuloy na pag-akyat sa hagdan ng kapangyarihan, na tila wala namang tunay na dulo. Paano kumilalan ang iilang taon ng aking buhay sa ganitong walang katapusan na labanan? Bahagyang napakunot ang kanyang noo, bumigat ang kanyang hininga, at ang sistemang yun, bakit hindi niya maunawaan? Sa isang di inaasahang pangyayari, biglang nag-upgrade ang system. Binabati ang host sa matagumpay na pagbubuklod sa slacking system, basta't makumpleto ang mga gawain sa pag-aasoy, makakatanggap siya ng mga pambihirang gantimpala. Napaatras si Luo Chenfan sa gulat nang lumitaw sa harapan niya ang isang masayahing system spirit girl, taas kamay na waring nagdiriwang. Ngunit sa halip na matuwa, napabuntong hininga lamang siya at malamig na nagwika, "Hito na naman tayo." Hindi man lang ito pinansin at muling humiga, "Hindi ko yan gagawin." Sa narinig, agad na napalupasay ang system spirit girl at nagreklamo, "Bakit?" Kalma lang na tumugon si Luo Chenfan, "Walang bakit-bakit, ayoko lang." Pero sa kanyang isipan, napaisip siya, ang mga system na yon, sobrang masipag. Nagwala sa inis ang system spirit girl, nagpagulong-gulong sa sahig at naglabas ng matinding hinaing, "Hindi ako papayag, hindi ako papayag, hindi ako papayag, pinalitan ko pa nga ang pangalan ko para sa'yo, ang gusto mo lang ay magpahinga, mahilig kang magpahinga." Walang pakialam si Luo Chenfan, pinagdikit ang kanyang mga kamay sa mga tainga para hindi marinig ang paulit-ulit na daing ng system spirit girl. Sa huli, hindi na niya natiis at tumitig sa nakadepang system spirit. "Hindi mo pa rin talaga nauunawaan ang tunay na kahulugan ng pagpapahinga, ano ba ang pake ko kung pinapalitan mo ang pangalan mo? Kung nagpapahinga ka ng may layunin, hindi ba't nagiging isang klase rin ito ng kompetisyon?" Napakurap ang system spirit girl sa kanyang sinabi, tila nahulog sa malalim na pag-iisip, "Parang may punto ka." Biglang dumagundong ang paligid at sa di kalayuan, isang pamilyar na tinig ang umalingaw-ngaw, "Brother Luo." Napatingin si Luo Chenfan sa nagmamadaling si Huang Yu, nakapulupot sa katawan ang mga benda. "Huang Yu, hindi ba't grounded ka ng ama mo? Paano ka nakalabas?" Mataas ang kanyang isang kamay habang humihingal, "May bagong courtesan contest sa Exquisite Pavilion, kaya tumakas ako." Nagtaas ng kilay si Luo Chenfan, agad na naalala ang galit ng ama ni Huang Yu,
Hindi ka ba natatakot na pag-alitan ka? Walang pag-aalinlangan, tumalikod si Huang Yu at ipinakita ang kanyang likod na punong-puno ng sugat, pero imbes na magreklamo, nakangiti pa rin siya. Ayos lang, napag-alitan na niya ako. Napakagatlabi si Lu Chenfan sa nakita. Hindi mo ba balak maglagay ng benda? Lumapit si Huang Yu, marahang hinawakan ang balikat ni Lu Chenfan, pumikit, sa kapabulong na nagtanong, Brother Lu, gusto mo bang sumama sa akin sa Exquisite Pavilion? Napaangat ang kilay ni Lu Chenfan at mapanuring tumitig kay Huang Yu. Hindi ba't natatakot ka na nandoon ang ama mo? Ginagamit mo lang ako bilang panangga, hindi ba? Napabuntong hininga si Huang Yu, saka muling umiyak, gusto ko lang talaga pumunta sa Exquisite Pavilion. Sa huling sandali, napabuntong hininga rin si Lu Chenfan, bahagyang naawa, sige na nga, wala rin naman akong ginagawa, sasama na ako sa iyo para makita ang contest na yan. Napatalon sa tuwa si Huang Yu. Salamat, brother. Samantala, ang system spirit ay nakadapa na parang nawala ng gana sa buhay, maitim ang mukha nito sa labis na frustration, tambay sa brothel imbes mag-train, accomplishment achieved, biglang kumislap ang spiritual energy at damaloy kay Lu Chenfan, sa sandaling yun, nag-abiso ang system, nakuha ang spiritual na kapangyarihan, mabilis na tumataas ang realm, napaatras sa gulat si Huang Yu habang tulala sa nangyari. Sa sandaling yun, nagpatuloy sa papalabas ng malakas na chi at nakakasilaw na golden light ang biglang yumukod, tila isang landmark na pumailan lang patungo sa kalangitan, ang liwanag nito ay nagningning ng matindi, kitang-kita ng lahat, parang isang palatandaan ng kapalaran na gumagalaw. Samantala, sa kabilang dako, isang grupo ng mga lalaking nakaitim ang papalapit, pinangungunahan ni Jiang Chuan, nakatitig sila sa kahangahangang pangyayari nang biglang magtanong si Jiang Chuan. Ito na kaya ang Great Tao Resonance, biglang nagngit-ngit ang isa sa kanila, puno ng matinding galit, maaari kayang si Luo Wuji ay lalabas na mula sa pag-iisa upang sumailalim sa tribulation, imposible, paano naging ganito kabilis? Halos mag-alab ang dugo niya sa tindi ng galit, ang kanyang kamao ay mahigpit na nakakuyom, hindi ako pinapabura ng langit, sino ang mag-aakala na ang kultibasyon ng baliw na yun ay lalakas ng ganito kabilis? Sa gitna ng tensyon, isang matandang lalaki ang lumapit, payapa ngunit puno ng pag-iisip. Huwag kayong magpanik, sa ngayon, Great Tao Resonance pa lang ito, hindi pa nabubuo ang tribulation clouds, pero mukhang kailangan nating bilisan ang ating plano. Tumayo siya ng mas maayos, itinuro ang pinuno ng mga nakaitim, at inutusan. Bantayan mong mabuti ang mga galaw ni Luo Chenfan, kapag lumabas siya sa kanyang tirahan, hahanap tayo ng pagkakataon. Narinig ito ng isa pang tauhan at nagtanong, hindi ba't masyado itong padalos-dalos? Ngumiti ang matanda, tila may malalim na pag-unawa. Ang oras ay hindi naghihintay, malalim ang pinagmula ni Luo Wuji, at tiyak na aabot siya sa true immortal tribulation, kung mapapatay natin ang kanyang anak bago siya makapagligtas ng buhay at wasakin ang kanyang Tao heart, magagamit natin ang heavenly tribulation para siya'y malubhang masugitan. Lumapit siya kay Jiang Chuan, tumitig ng matagal at nagwika. Martir Jiang, ang pamilyang Luo ng Changsheng ay isang salot sa lupang ito, nasa iyong mga kamay kung mapupuksa natin ang kasamaan nito. Nang marinig ito, isang matatag na tingin ang ipinamalas ni Jiang Chuan, handa sa anumang mangyari. Samantala, pagkatapos maligo sa spiritual energy, dahan-daang huminga ng malalim si Luo Chenfan. Biglang tumakbo palapit si Huang Yu, pawisan pero puno ng sigla. Luo, Young Master Lu, sa kanyang excitement, niyakap niya ito at bulalas. Young Master Luo, ano yun kanina? Nag-awaken ka ba ng tunay na Diyos? O may tinawag kang espiritu? Hindi ko pa nakita yun sa'yo, tahimik ka lang palang nagtatrabaho. Natigilan si Luo Chenfan nang marinig ang mga salitang yun, sabay hinawakan si Huang Yu at inalag. Hindi yun ang akala mo, aksidente lang yun? Hindi ako yung tipo ng taong nagpupursige. Ngumiti si Huang Yu, may pangunawa sa kanyang mga mata. Brother Luo, huwag mo akong lokohin, naiintindihan ko yung pagpapanggap na mahina pero malakas pala. Napailing si Luo Chenfan, walang magawa, sabay sumigaw. Anong naiintindihan mo, baliw? Sinabi ko na ang lahat. Sa isang iglap, biglang lumitaw ang System Spirit Girl at tumawa ng malakas, may halong kasamaan sa tinig nito. Congratulations sa pag-level up master, namula ang mukha ni Luo Chenfan, halatang naguguluhan. Ikaw ba ang may kagagawa ng kung anong kakaibang paglilinis kanina? Tumawa ang System Spirit Girl, tila may matinding paghamon.
Pagkatapos mong maranasan ang ginhawa ng pag-breakthrough, nagbago na ba ang pananaw mo? Unti-unti lang, huwag magmadali. Samantala, mariing tinignan nito ni Luo Shenfan at pinagtabuyan nito sa isip. Una, tinutokso mo ako, ngayon, pinipilit mo na, grabe talaga tong sistema na to, nakakasuka. Makaraan ng ilang oras, gabi na sa Linglong City. Ang buong lugar ay nagniningning sa mga dekoradong parol. Tila isang pagdiriwang sa ilalim ng madilim na kalangitan, sa loob ng Linglong Pavilion, maririnig ang malalamang na tawag mula sa mga binibini. Ginoo, halika't maglaro kayo, dahan-dahan lang, walang nagmamadali. Magandang binibini, isa pang baso, sa isang silid, isang waiter ang nagmamadaling pumasok, may bakas ng pag-aalala sa mukha. Munting ancestor ko, bilasan mo na, sa halip na magmadali, dahan-dahan lang ang babae habang naglalagay ng pulang lipstick. Bakit nagmamadali? Mas naaakit ang mga lalaki sa mga bagay na hindi nila agad makuha. Sa pagkarinig nito, agad na sumagot ang waiter, bahagyang nag-aalalang sinabi, hindi ito katulad ng dati. Ang Panginoon ngayon ay isang batang Panginoon mula sa angkan ng Changsheng Luo, hindi isang pangkaraniwang. Ngunit sa kanyang pagkapukaw sa pag-uusap, hindi niya napansin ang panganib na lihim na sumisilip sa kanyang likuran, unti-unting sumulpot ang mga kamay na puno ng nakakikilabot na enerhiya ng demonyo. Mula sa anino, biglang dumagsa ang mga itim na kamay papasok sa silid, isang malupit na pag-atake. Ang waiter at ang babae ay walang kalaban-laban, agad silang nasakal, hindi makagalaw, nanginginig sa matinding takot sa gitna ng kadiliman, isang lalaking nakaitim ang lumitaw, tahimik, ngunit may dalang matinding presensya, walang awa niyang itinaas ang dalawang bihag, parang isang manika lamang sila sa kanyang mga kamay, sigaw ng waiter, maawa ka, huwag po. Ngunit walang sagot ang pangit na lalaki. Sa isang iglap, walang emosyon ng lalaki habang pinisil niya ng mahigpit ang waiter, kumalat ang dugo sa buong kwarto. Samantala, ang babae, natulala sa takot, hindi makagalaw, halos hindi makahinga. Sa ilalim ng malamlam na ilaw, dahan-daang ipinakita ng lalaki ang kanyang mukha, kalahati nito ay wasak. Sa sandaling yun, desperadong nagpumiglas ang babae sa kanyang pagkakagapos, pilit na lumalaban upang makawala, gusto niyang sumigaw, nais ipahayag ang takot na bumabalot sa kanya. Ngunit walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tahimik siyang tiningnan ng lalaki, isang matigas na ekspresyon ang nakapinta sa kanyang mukha, hawak ang isang maliit na banga sa kanyang kamay, mabilis na damaloy ang tensyon sa paligid. Kaunti na lang ang oras, bulong niya sa sarili, mukhang wala na akong ibang pagpipilian kundi hayaan si Li Mei na kumilos. Dahan-dahan niyang binuksan ang takip, at may isang nilalang na bumagsak mula sa loob, si Li Mei. Sa malamig at matigas na tinig, walang pag-aalinlangang tumingin si Li Mei sa babae, ang dilim sa kanyang mga mata ay mistulang isang anino ng kanyang matinding determinasyon. Sa mahinang, ngunit matatag na boses, sinabi ng lalaki, angkinin mo ang katawan ng babaeng ito, at lumapit sa ating target. Sa kanyang huling sigaw, mariing nagwika si Li Mei. Pagkatapos nito, palayain muna ako. Nang marinig ito, itinaas ng lalaki ang kanyang mga kamay, at nag-chant ng matindi. Wala kang karapatang mag-demand sa akin, sumigaw si Li Mei sa matinding sakit. Halos naglalagablab ang kanyang aura habang pinipindot ang seal. Sa mabigat na tinig, nag-utos ang lalaki, Li Mei, pumasok ka na sa katawan ng babaeng ito. Samantala, mabilis na lumawak ang takot sa mukha ng babae, nanginginig ang kanyang buong katawan habang nagmamakaawa. Hindi, ayaw ko, pakiusap, huwag, saglit na nagdalawang isip si Li Mei. Pilit na tumitingin sa babae bago tuluyang pumasok sa kanyang katawan. Pasensya na, sa isang iglap, nang hina ang babae, tila nawala ng lakas, hanggang sa tuluyang sumuko ang kanyang espiritu, naging isa sila ni Li Mei. Sa malalim na paghinga, binitawan siya ng mga kamay, at ngayon, siya na si Li Mei. Tiningnan siya ng lalaking nakaitim, may masayang ningning sa kanyang mga mata. Magaling, ayusin mo ang lahat, malapit nang dumating ang target. Sa labas, tumugtog ang mga tambol, nagsisimula na ang piging sa Linglong Pavilion. Sa isang sulok, nakaupo si Luo Shenfan, walang emosyon ang kanyang mukha, tila malayo ang kanyang iniisip. Biglang lumapit ang isang babae, may hawak na baso ng alak. Young master, gusto mo ba ng inumin? Dahan-daang lumingon si Luo Shenfan. Nagkatitigan sila ni Li Mei, ang babaeng may ibang katauhan sa kanyang loob. Bakit ka malungkot, young master? Hindi ka ba nasisiyahan sa akin?
Sa malamig na tinig, sagot ni Luo Chenfan, wala naman, isang nakakainis na langaw lang na paulit-ulit akong ginagambala. Nang marinig ito ng System Spirit Girl, halos umusok ito sa galit. Hey, sinong tinatawag mong langaw? Dumilim ang mukha ni Luo Chenfan, tila nakakapagtanto ng isang bagay. Pakiramdam ko'y balang araw ay magdudulot sa akin ng gulo ang sistemang to na hindi ko makontrol. Bakit ba siya ganon kapilit sa pagpapakultiba sa akin? Samantala, biglang napansin ni Limei ang Ancestral Dragon Pendant sa leeg ni Luo Chenfan, isang matinding sandata na may misteryosong kapangyarihan. Sa gitna ng piging, biglang may tumakbong subordinate, mabilis na lumuhad sa harapan ni Luo Chenfan. Young Master, may isang tagakultibang tebak mula sa Kenglan Sword Sect na nais kayong personal na makausap at humingi ng paumanhin. Napabuntong hininga si Luo Chenfan, wala siyang magawa. Kenglan Sword Sect, sige, papasukin mo. Sa pagpasok ng lalaki, biglang nagulat si Yuyan, napatayo ito, mata ay nagdududa. Tumayo sa itaas ng hagdanan si Luo Chenfan, nakangisi at nagsabi, kaya pala, ikaw na naman, narito ka na naman para mag-alay ng kayamanan, ang Kenglan Sword Sect ninyo, iisa lang talaga ang alam na paraan. Bahagyang ngumiti si Jiang Chuan, pilit ang kanyang ekspresyon, yumuko ng bahagya. Ilang araw na ang nakalipas, nawalan ako ng katinoan at tinangkang saktan si Ginoong Tagapagmana Luo, na naging dahilan ng pagkawala ng isang mataas na uri ng mahiwagang kagamitang panangga. Ngunit sa kanyang isip, umaalingaw ang kanyang lihim na plano. Magmalaki ka muna, pagkatapos kong patayin ang walang kwentang taong yun, ikaw naman ang susunod, ikaw, babaeng hindi ako pinahalagahan. Sa sandaling yun, inilapag ng tapat na alalay ang kayamanan sa harapan ni Luo Chenfan upang masilayan niya ito, ngunit sa isang sulok, lihim na nagmamasid si Limei, at doon niya nakita ang kanyang pagkakataon. Walang pag-aalinlangan, ginamit niya ang kanyang mahiwagang kapangyarihan upang pahinain ang bisa ng Ancestral Dragon Pendant na nakasabit sa leeg ni Luo Chenfan, nararamdaman ito ng espiritong tagapagbantay ng sistema. Ngunit sa halip na magbabala, napangiti ito ng may aliw, nag-iisip, mukhang magiging interesante ito.